Aba, mga Kamaritan TV. Pumasok na ang part 4 at lalong uminit ang tensyon sa buhay ni Katrina. Sino nga ba si Miss Pure na matagal nang inaabangan ni Dr. Rafael sa stock market group chat? Malaman kaya ni Doc na ang misteryosong trader na tinatagtag niya ay walang iba kundi ang mismong pasyente, paboritong magsungit sa kanya. Pero hindi lang yan. Nagbabalik din ng tunay na kakampi ni Katrina, ang palaban niyang best friend na si Nika. Aba, kinatatakutan pala ni Bea na mabuko. Kaya kung ano-anong chismis at paninira tungkol sa sakit ni Katrina, ang ipinapakalat nito sa pamilya at maging sa ama ni Nika. At ang pinakagulat sa lahat, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Si Bea nga ba ang totoong utak sa likod ng 2 taong pagdukot kay Katrina? Nako, hindi na to basta away magkapatid. Criminal case na to. Tara, umupo na maayos at panoorin na natin kung paano uumpisahan ni na Katrina at Nika ang pagbubunyag sa ahas na si Bea. Sa kabilang dako, nasa ospital si Dr. Rafael. Katatapos lang niya magpalit matapos ang mahabang operasyon sa pasyenteng biglang nag-collapse. Pagod siya at gusto na sanang magpahinga, pero kailangan pa niyang manatili para obserbahan ang pasyente ng ilang oras upang matiyak na ligtas ito at walang komplikasyong mangyayari. Halos hating gabi na siya sa nakalabas. Naghihintay sa labas ang kaibigang si Marco na agad bumusina na makita siya. Lumingon si Dr. Rafael pero hindi agad lumapit. Kilala niya ang kotse, ngunit hindi niya tiyak kung siya nga pa at siya ba ang hinihintay hanggang sa ibaba ni Marco ang bintana at sumigaw. Sakay na, oy! Doon lang siya tuluyang kumilos at naglakad palapit. Ang bagal mo naman, ani Marco. Sumakay si Dr. Rafael sa passenger seat at nag-seatbelt. Malay ko bang ako palang hinihintay mo? Umuwi na si Dad. Tugon ni Marco. Tinutukoy ang ama na professor din niya. Alam mo nandito siya kanina? Oo, nagkita kami. Akala ko nasa loob pa siya at may ginagawa pang libro. Sagot ni Dr. Rafael bago sumandal. Mag-drive ka na. Gusto ko na matulog. Maaga pa akong gigising bukas. Pumikit siya at nag-cruise ng mga braso. Iiling-iling nang umiti si Marco. Sanay na siya sa pagiging boss nito. Kahit suplado si Dr. Rafael, hindi maikakailang mabuting kaibigan nito. Mas gusto pa niya ang ugali nito kaysa sa mga nagkukunwaring mabait. Kumain ka na ba? O gusto mong dumaan muna tayo sa malapit na kainan? Tanong niya habang nagmamaneho. Alam niyang hindi naman talaga tulog ang kaibigan. Bahagyang gumalaw si Dr. Rafael. Pikit pa rin ang mga mata. Gusto na niyang umuwi. Pero biglang nagutom na marinigan tungkol sa pagkain. Kahit saan, ikaw ang bahala. Maya-maya, nagmulat siya ng mata at kinuha ang cellphone. Napansin iyon ni Marco. Anong meron? Babae ba? Biro niya. Alam niyang bukod sa trabaho, wala namang ibang pinagkakainteresan ng kaibigan maliban sa stock market. Nang pasimple siyang sumilip, natawa siya. Ano yan? Red warning? Tukso niya. Agad itinago ni Dr. Rafael ang phone at tiningnan siya ng masama. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Sorry na. Natatawang sagot ni Marco. Hindi ko lang mapigilang matawa. Ikaw kasi, manipis palagi ang pasensya pero pagdating sa hobby mo, parang ibang tao ka. Para kang may halos sa ulo. Ang perpektong si King Rafael Sanchez, may kahinaan din pala. Tatahimik ka o hindi? Itinukom agad ni Marco ang bibig at hindi na nagsalita hanggang makarating sila sa pinakamalapit na kainan. Habang naghahanap ng parking ay muling naging abala si Dr. Rafael sa cellphone. May mga mensahe sa private group tungkol sa pagbabalik ni Miss Pure. Natuwa siya. Malaki kasi ang naitulong nito sa pagbibigay ng stock market tips. Na nagsisimula pa lang siya, hirap na hirap siya hanggang sa makasali sa grupong iyon. Pero 2 taon na nakalipas mula nang biglang nawala si Miss Pure. Hindi na ito nagbibigay ng tips. Para naglaho. Unti-unti tuloy nakalimutan ng iba ang grupo. Pero si Dr. Rafael ay patuloy pa rin nagpo-post at tinatag siya. Di ka lalabas? Tanong ni Marco nang mapansing nakatutok pa rin ito sa cellphone. Sandali. Sagot ni Dr. Rafael habang hinahanap ang post ni Miss Pure. Napangiti siya na makita. Bumalik na nga ito. Lumapit si Marco at sumilip. Agad iniiwas si Dr. Rafael ang phone pero nakita na niya. Sino si Miss Pure? Tanong nito na may ngiti. Wala, kagrupo ko lang sa. Bigla siyang natigilan at tiningnan nito. Ba't ba ako nagpapaliwanag? Alam ko namang mag-aalas ka lang. Basta,
Kagrupo ko lang to. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Eh, ba't ka defensive? Wala naman akong sinasabi. Nainis na si Dr. Rafael kaya sinipa-sipa pa niya ito. Ang kulit mo. Lumabas ka na nga. Susunod rin ako. Paglabas ni Marco ay muling ibinalik ni Dr. Rafael ang atensyon sa phone. Nag-react siya sa post ni Miss Pure at nag-comment ng welcome back, King. Ba't ngayon ka lang bumalik? Miss Pure, may nangyari hindi inaasahan pero ngayon okay na ako. Yung naiwan kong account, buhay pa rin kahit 2 taon ako nawala. Napangiti si Dr. Rafael. Kahit hindi pa niya ito nakakausap ng personal, ramdam niyang may pinagsamahan sila sa grupong iyon. Lahat ng miyembro ay kusa rin nagtutulungan. Tara na, uy! Sigaw ni Marco na bumukas na ang pinto at hinila siya palabas. Di mo naman yan jowa kaya mamaya mo na replyan. Nagsiselos na ako. Pinatukan siya ni Dr. Rafael. Aray, pag ako na bobo, paano mangyayari yun kung matagal ka nang? Sabay turo sa ulo bago naglakad papasok sa restaurant. Napanganga si Marco. Sandali lang. Sinasabi mo bang? Pero hindi na siya pinansin kaya hinabol niya ito. Hoy, ulitin mo yung sinabi mo. Kinabukasan, maagang nagising si Katrina. May ilang katulong siyang nadatna na naglilinis. Good morning, miss. Bati ng isa. Mag-exercise kayo? Tumango si Katrina na may ngiti. Magja-jogging lang ako sa labas. Nilibot niya buong subdivision. Nang mataas na ang araw ay saka siya bumalik. Malapit na sa bahay, may nadaan ng pamilyar na sasakyan. Napatigil siya. Umaasang babagalan man lang nito ang takbo. Pero hindi nangyari. Maging ang kasunod na sasakyan, dumiretso lang din. Gusto niyang isipin na baka hindi lang siya napansin. Pero sino bang niloloko niya? Hindi naman bulag ang kapatid at ama niya para hindi siya makita. Napabuntong hininga siya bago muli nagpatuloy. Ano pa bang aasahan mo, Katrina? Mahina niya sabi sa sarili. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Bago siya makarating doon ay nadaanan niya ang dining area kung saan nag-aalmusal ang ina at si Bea. Si Bea ang unang nakapansin sa kanya at agad siyang inirapan. Paglapit ni Katrina at pagupo sa tabi nito, agad itong napangiwi sabay takip ng ilong. Kagagaling mo lang ba sa jogging? Ba't hindi ka muna nag-shower o nagpalit ng damit? Saglit na tumingin si Katrina sa ina na sandali lang siyang binalingan. Bago muling tumingin kay Bea, kitang-kita ang pandidiri sa mga mata nito. Ngumiti siya at bumulong. Nababahuan ka? Pawis lang to. Normal na amoy. Pero kung makariak ka, parang hindi ka sanay sa sarili mong amoy. Napakunot noo si Bea. Halatang nalito. What are you talking about? Naingat niyang tanong para hindi mahalata ng ina. Ngumisi si Katrina. Ikaw ang tinutukoy ko. Umaalingaso kasi ang baho ng ugali mo. Nanlisik ang mga mata ni Bea sa narinig. Anong? Hindi na niya naituloy ang sasabihin matapos silang tingnan ng ina. Kahit gustong-gusto niyang patulan si Katrina ay hindi niya ito maaaring saktan sa harap ng magulang nito. Hindi niya sisirain ang pinaghirapang imahe sa paningin ng mga ito dahil lang kinamumuhian niya si Katrina. May problema ba, Bea? Tanong ni Carmen nang matigilan ito. Ngunit halata naman sa mukha ang namumuong galit. Nag-aaway ba kayong dalawa? No, Mommy. Bakit naman kami mag-aaway ni ate? Ani ang nautal pa. Exactly. Ba't naman tayo mag-aaway kung wala kang ginagawang masama? Unless may nagawa ka talaga. Pasaring na sabi ni Katrina. Biglang nanlamig si Bea sabay tingin sa ina. Umaasang hindi bibigyan pansin ang sinabi nito. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Carmen sa dalawa hanggang sa napabuntong hininga. Tumigil na kayo kung ayaw niyong paalisin ko kayo rito. Baka nakakalimutan yung nasa harap tayo ng hapagkainan. Huwag kayong bastos. Sorry, Mommy. Hindi naman ako nagsimula. Ani Bea, sabay tingin sa katabi. Si Katrina naman ay parang wala lang na kumain. Kahit napapansin niya masama nitong tingin ay hindi na lamang niya pinansin. Bahala ka mamatay sa inis. Aniya sa isip habang nangingiti. Ilang sandali pa habang patapos ng kumain si Carmen ay kinausap niya ang anak. May lakad ka ba ngayon? Hindi sumagot si Katrina. Malay niya bang siya pala ang kinakausap hanggang sa banggitin na nito ang pangalan niya. Katrina, may lakad ka ba ngayon? Pag-uulit ni Carmen. Doon lang nag-angat ng tingin ng dalaga sa kaumiling. Bakit po? Huminga muna na malalim si Carmen bago sabihin ng dahilan. Darating mamayang gabi ang girlfriend ni Gabriel. Kung maaari ay magstay ka lang sa kwarto. Why? Putol ni Katrina. Kinahihiya niyo ako makita ng iba? Suminghap si Carmen. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Ayoko lang na magkagulo mamaya sa... Tingin niyo ba'y mag-uumpisa ako ng gulo? Ganyan na ba talaga ang tingin niyo sa akin? May halong kirot na wika ni Katrina. Nagkatinginan si Carmen at Bea. Parehong may pinapahiwatig na hindi napansin ng dalaga.
Basta, sundin mo nilang sinasabi ko. Pinagsak ni Katrina ang hawak na kubyertos, sabay tayo sa kinauupuan. Akmang aalis na siya na may lumapit na katulong. Miss, may naghahanap po sa inyo. Sino? Si Carmen na nagsalita. Nika ho ang pangalan. Pinapasok ko na. Walang ano-ano ay tumakbo si Katrina na may ngiti sa labi. Hindi niya akalaing bibisitahin siya ng pinakamatalik na kaibigan. Pagdating sa receiving area, ay nakita niya ito ang paupo pa lamang matapos kausapin ng isa pang katulong. Nika! Tili niya. Katrina! Hiyaw rin ito. Nakahanda na magkabilang braso para sa yakap. Pero bigla siyang natigilan matapos maalala ang baka infection niya sa balat. Kahit may suot siyang long sleeve ay hindi tiyak na hindi ito mahahawaan. Bakit? Nagtatakang tanong ni Nika. Nang ilang hakbang na lamang ay tumigil ito kaya siya na ang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Umatras si Katrina at pilit inaalis ang braso nito. Tama na. Wag mo na akong yakapin pa, baka mahawa ka pa. Bakas ang kalituhan sa mukha ni Nika nang tingnan ng kaibigan. What do you mean? Huminga muna na malalim si Katrina saka ito ay giniya pa upo sa sofa. Pagkatapos ay pinakita ang braso niya may peklat at sariwa pang sugat. Napasinghap si Nika sabay takip sa bibig. Anong nangyayari sa'yo? Kagagawan ba to ng mga taong dumukot sa'yo? Sila ba? Tanong niyang may bahid ng galit. Inamin naman ni Katrina na siya ang may gawa ng mga infection sa katawan. Pumakas ang awa at lungkot sa mga mata ni Nika. Sobrang hirap siguro ng pinagdaanan mo. Naiiyak niyang sabi. Tumangutango naman si Katrina sa katiningnan ng kamay nito. Pwede ba kitang hawakan? Napatingin si Nika sa kamay nitong may benda sa kanya hinawakan. Oo naman, pwede mo nga akong yakapin. Hindi ako natatakot sa mga sugat mo dahil yan ang magpapatunay ng mga pinagdaanan mong hirap. Bakas iyan na lumaban ka at hindi sumuko, kaya ito ka. Muling bumalik sa amin. Namuo agad ang luha sa mga mata ni Katrina at hindi na pinigilan ng sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang pangungulila niya sa pamilya sa loob ng 2 taon na hindi niya maiparamdam sa mga ito dahil hindi na siya tanggap ay ibinuhos na lamang niya sa kaibigan. Buti pa si Nika. Buti pa siya. Hindi nagbago. Iyon ang nasa isip niya. Hinaplos-haplos naman ni Nika ang likod nito na mapansin na may hina nitong higpi. Huwag kang umiyak at baka bumaha pa rito. Biro niya, kahit emosyonal na rin ang sandaling iyon, tumango si Katrina sa kahinawakan ng kamay niya. Tara sa taas, mas magandang kwarto tayo. Magkwentuhan. Wag rito. Sabay hila niya sa kaibigan. Pumanhik sila sa itaas at pagdating sa kwarto ay nilak niya ang pinto saka sila naupo sa kama na magkaharap. Kanino mo nga pala nalaman na nakabalik na ako? Ani ang pinunasan ng gilid ng mata nito matapos may tumulong luha. Napangiti si Nika sa ginawa nito. Natutuwa siya na sa kabila ng 2 taon na lumipas ay hindi ito nagbabago. Maalaga pa rin at itinuturing siyang isang nakababatang kapatid. Sa isa kong kakilala, saka pinagmasdan ng kabuuan niya. Hindi ka ba nila pinapakain? Anong klase mga kidnapper sila? Natawa naman si Katrina. Huwag ka na magalit. Lalo ka lang pumapangit. Biro niya. At ilang sandali pa ay nagseryoso. Nagbaba ng tingin sa kinuwento sa kaibigan ang hirap na naranasan sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Habang humahaba ang kwento ay lalo na mabumibigat ang emosyon ng dalawa hanggang sa iyak na lamang na iyak si Nika. Kahit umiiyak din ay kumukuha ng tissue si Katrina. May gagawin ka ba ngayon? Pag-iiba niya ng usapan dahil gusto niya sulitin ang oras na magkasama pa sila kaysa umiyak lang sa kwarto. Wala akong class ngayon pero need ko umuwi sa bahay mamaya. Bakit? May nangyari ba? Umiling si Nika saka muling suminga sa tissue. I don't know. Basta tinawagan na lang ako ni Daddy. Ayoko nga talagang pumunta kasi makikita ko na naman yung asawa niya. Malungkot na nangiti si Katrina. Hindi lingid sa kaalamanan niya na separated ang mga magulang nito at may bago na kinakasama ang ama. Kaya hindi malapit si Nika sa ama. Pero dahil sa siyang unang anak at taga-aral pa ng law, ay malaki ang expectation ng mga ito. Saglit silang natahimik hanggang sa tumayo si Katrina. Okay, maliligo lang muna ako, saka tayo lumabas. Sige. Excited na sabi ni Nika. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na silang dalawa para lumabas nang makasalubong sa hagdan si Bea. Nika, nandito ka pala? Hi. Huwag kang yumakap sa kanya. Pahabol na sabi ni Bea. Ha? Naguluhan naman si Nika sabay tingin sa kamay niyang nakalingkis sa braso ng kaibigan. You don't know? May malubha siyang sakit at baka mahawa ka pa. Umawang ang labi ni Nika saka nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Sa kanya napagtanto na may kakaiba. Ang dating malapit na magkapatid ay tila naglaho natin di tanga si Nika para hindi iyon mapansin. Kaya tiningnan niya ng pairap si Bea sabay kausap sa kaibigan.
Hindi ko alam na ginaganito ka pala ng itinuring mong tunay na kapatid. Nalaki ang mata ni Bea. Anong sinabi mo? Ulitin mo yon. Pasagod na lumapit si Bea ngunit mabilis nang humarang si Katrina para protektahan ang kaibigan. Hanggang dyan ka lang. Babala niya. Nanlisik ang mga mata ni Bea sabay turo kay Nika. Pagsabihin mo yung kaibigan mo. Napanganga si Nika. Hindi makapaniwala sa mga narinig at nakikita. Di ko alam na ganito pala ang totoo mong ugali. Akmang susugod si Bea na umabante si Katrina. Sige. Subukan mo't baka sa ibaba ka na ng hagdan pulutin ng mga katulong. Agad rumihistro ang kaba sa mukha ni Bea sabay atras. Alam niyang tototohanin nito ang banta sa oras na may gawin siya. Isusumbong kita kina mommy at daddy at hindi na makakatapak pa sa bahay na ito yung kaibigan mo. Go on. Tingin mo'y matatakot ako? Oo. Sa'yo. Sa'yo kampihan lahat na nandito sa bahay. Ikaw na rin ang pinapaniwalaan pero ito lang ang tandaan mo. Makuha mo man ang lahat ng meron ako, mananatiling ampon ka pa rin kahit baliktarin mo man ang mundo. Matapos iyong sabihin ni Katrina ay hinawakan na niya ang kamay ng kaibigan, saka sila bumaba ng hagdan. Nang gagaliiti naman si Bea. Pero walang magawa kundi ang magpapadyak sa inis. Na makalabas sa magkaibigan ay nagtanong si Nika. Ano yung kanina? Tinatrato ka ba na masama ng pamilya mo? Pagkamat hindi sumagot, tumango na lang si Katrina. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Bea kaya ganun na lang nila ako tratuhin. Sinusubukan ko naman na mabalikan lahat sa dati pero saka siya napailing. Ewan, ang layo na talaga ng loob nila sa akin. Kapag may nangyayari sa akin, ako lagi ang masama sa paningin nila. Para bang di ko pwedeng ipagtanggol ang sarili ko kapag may maling ibinibintang sa akin? Bumakas ang lungkot sa mukha ni Nika saka ito niyakap. Sorry, wala man lang ako maitulong sa'yo. Ngumiti si Katrina. Ano ka ba? Iyon nga lang ang pagtatanggol mo sa akin laban sa bruha na yun ay ayos na. Saka, wag mo akong alalahanin. Kaya ko na maipagtanggol ang sarili ko. Kilala mo naman akong palaban. Aniya, sabay kurot sa cute nitong pisngi. Napanguso naman si Nika saka ito kiniliti sa tagiliran. Ayan ka na naman. Di ka na talaga nagbago. Ang cute pa rin kasi. Sarap mong ipasok sa bulsa. Sabay tawa saka sila naglakad patungo sa garahe. Saan mo nga pala gustong pumunta? Saka sila sumakay ng kotse. Sinuri ni Nika ang loob. May naaamoy kasi siya. Bago lang ba to? Tumango si Katrina saka binuhay ang makina ng sasakyan. Oo, mga ilang araw na rin. Sa'yo? Manghang tanong ni Nika na nangingislap pa ang mga mata. Nakangiting tumango si Katrina. Nakakairita kasi si Bea. Kaya bumuli ako para di na ako binubuisit. Natawa si Nika. Kaya siguro triggered yun kasi kaya mong bumuli ng ganitong sasakyan. Siguro. Saka makahulog ang tumingin kaya sila natawang pareho. Pagkatapos ay nagmaneho na paalis si Katrina. Nang nasa daan na sila patungo sa mall, ay napatanong siya. Kamusta na ang pag-aaral mo? Biglang nalungkot si Nika at tila iiyak pa nga. Ang hirap. Parang gusto ko na lang mag-stop. Ano ka ba? Sayang. Saka, matagal mo nang gustong mag-abogada. Tumango si Nika. Out of frustration ko lang naman. Wala na akong balak na mag-stop, no? Saka, simula na makidnap ka, mas nagpursige ako ng mabuti. Para pagdating ng araw, matulungan ko ang mga biktima ng krimen. Matapos ay nilingon niya ito na may ngiti sa labi. At ang case mo ang gusto kong unang hawakan. Ipapakulong natin lahat ng mga dumukot sa'yo. Ani ang kulang na lang ay magliyab ang mga mata dahil sa determinasyong nararamdamang galit at katarungan. Sa sinabi nito ay bahagi natigilan si Katrina. Paano kung sabihin ko sa iyo kilala ko kung sino ang nagpadukot sa akin? Biglang lingon ni Nika, nanlalaki ang mga mata. Sino? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Aniya, dahil nasa kalagitnaan pa sila ng biyahe. Nang makaparada na sila ay sa kanya kinuwento ang nalalaman. Yung mga dumukot sa akin, 4 na lalaki. Pero pagdating sa hideout nila ay may 3 pang babae. Ang dalawa ay parang nasa mga 30s o di kaya ay 40s. Habang yung pangatlo ay parang dalaga pa. Silang 3 yung nagpapakain sa akin at nagbabantay. Madalas, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pamangkin o parang isa sa relatives nila. Saglit siyang tumigil habang inaalala ang narinig niya ng mga panahong iyon. Until one time, narinig kong binanggit ng mga dalaga si Bea. What? React ni Nika. Nanlalaki ang mga mata. You mean, siya ang nagpadukot sa'yo? Umiling si Katrina. Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob kong siya nga at may connection siya. Sala, isipin mo, nakidnap ako. Pero noong hindi nagkasundo sa ransom, bakit hindi na sila nakipag-negotiate? 2 taon nila akong ikinulong nang walang nakukuha ang pera. Parang sinadya lang nila akong itago. Napaisip si Nika. Ang ibig mo bang sabihin ay cover lang nilang
Kidnapping? Kahit humingi na ransom pero ang totoo ay bala ka lang talagang ikulong? At may napagtanto. Oh my God! Kung talaga nga si Bea nagpakidnap sa'yo, may sense nga. Kasi pag nawala ka, sa kanya mapupunta ang atensyon ng magulang mo. Pati si Xavier, nakuha na rin niya. Tumango si Katrina. Iyon nga rin ang hula ko. Sinabi mo na ba to kina Tita Carmen? Umiling siya. Hindi ko magawang sabihin dahil natitiyak kong babalik ta rin lang ako ni Bea. Ang kailangan ko ay ebidensya na magpapatunay na siya nga ang mastermind ng pagdukot sa akin. Hinawakan ni Nika ang kamay nito. Don't worry, tutulungan kita. Ngumiti si Katrina. Salamat. Sa ngayon ay inaalam ko ba kung may natitirang kamag-anak si Bea. Sa pagkakaalam ko kasi ay ulila na si Tita Fe, asawa ng tiyuhin na kapatid ng kanyang ama. Tumango-tango si Nika. Tama. Mas maganda nga doon ka magsimula. Kapag nalaman mong may ibang kamag-anak si Bea at sila nga yung mga kumidnap sa'yo, ay hindi ka na mahihirapang simulan ng. Natigilan siya nang tumunog ang phone. Si Daddy, sagutin ko lang. Hello, nasan ka? Ang sabi ni Mrs. Carmen ay kasama mo si Katrina. Nilingon niya ang kaibigan. Oo, magkasama kami. Bakit? May problema ba, Daddy? Hindi mo ba alam kung ano nangyari sa kanya? Ang sabi ay may malubha siyang sakit na nakakahawa. Inilayo ni Nika ang phone sa tenga nang magtaas ito ng boses. Saan niyo naman nakuha ang balitang yan? Wala siyang sakit, okay? Basta, umuwi ka ngayon din. Hindi. Dumiretso ka pala sa ospital at magpa-check up. Ayoko magdadala ka ng sakit sa bahay. Doon na tuluyan na wala ng pasensya si Nika. Dad, malalim ang ginamit niyang tono. Kung takot kayo mahawaan din, hindi na lang ako pupunta mamaya sa bahay. Nicole? Busy ako ngayon, Dad. Sige, ibababa ko na itong tawag. Hindi na niya hinintay na may sabihin pa ito at tinapos na agad ang tawag. Si Katrina sa driver's seat ay nagsalita. Gusto mo bang ihatid na lang kita pa uwi? Mukhang galit si Tito. Kahit hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng mga ito, ay nahimigan niya ang galit sa boses nito. Umiling si Nika at inalis ang seatbelt. Bahala siya. Tara na. Saka siya lumabas ng sasakyan. Masaya namang sumunod si Katrina. Nako, mga Kamaritan TV, napakasakit sa puso na mismong sariling pamilya at mga dating kaibigan pa ang nagpapadala sa chismis at paninira ng ahas, no? Buti na lang talaga at nandiyan dyan si Nika. Isang totoong kaibigan na hindi nagpadala sa kasinungalingan at buong pusong dumating para suportahan si Katrina. At yan ang mahalagang aral na dapat natin baunin ngayong araw. Sa oras ng matinding pagsubok, hindi dami ng tao sa paligid ang mahalaga, kundi ang kalidad ng mga tao mananatili sa tabi mo, ang tunay na kaibigan at pagmamahal. Hindi madaling mag-iba ng kasinungalingan. Sa tingin nyo, mga kamarites, paano kaya mabubuko ni na Katrina at Nika ang maitim na balak ni Bea? At ano kaya mangyayari kapag nalaman ni Dr. Rafael na si Katrina at si Miss Pure ay iisa? I-comment nyo na ang inyong mga luha. Ay, hula pala sa ibaba. Mag-like, share, at mag-subscribe na para hindi nyo ma-miss ang susunod na pasabog. Hanggang sa muli, ito ang inyong paboritong channel na nagpapaalala, piliin ang tunay na kaibigan. Bye mga Kamaritan TV!